What's up mga kamuret? So, for today's video is magbi-video reaction tayo kay Jing Relano, Tito Bombay. Si Jing Relano is nagko-content ng ano to guys, ng mga abandonadong mga dating mga sementeryo guys. Tatry natin tong mga nakakatakot. So malapit naman ng Hondas, yung mga piyestang patay guys. Subukan natin tong mga kababalagahan at nagpaparamdam na nakakatakot guys, kung tatagalan natin guys. So wag na natin patagalin to, play na natin to, baka play pa ng iba. Today, iimbestigahan ko ang isa sa pinakamatandang sementeryo sa buong Pilipinas, ang Camposanto de Bacolod. Hindi bumato. Sa Balangway. Umawak sa damit ko. Uy, putak. Tulong, help. Maraming salamat po. Brian. Parang kumaka ng pag-ibig. Tunog pa lang guys, nakakatakot na. Dito. How do you feel? Grabe, energy dito. Nag-overnight sila rito. Ang Camposanto de Bacolod ay matatagpuan sa Camposanto. Bacolod, Pampanga. At ang Bacolod, Pampanga ay naging pansamantalang kapitolyo ng Pilipinas mula October 8, 1762 hanggang 1764 sa kasagsagan ng pananakop ng mga Briton sa Maynila. Ngunit nang pumutok ang Mount Pinatubo noong 1991, isa ang Bacolod sa pinaka-naapektuhan ng ashfall at lahar. At halos 95% ng Bacolod ang nalubog sa lahar, kasama na dito ang Camposanto at San Guillermo Church na itinayo pa noong 1576. At dahil Pero nga sa malapit to trahedya sa, na naganap ano, dito at sa sa tagal Ormoc, ng sementeryo, parang marami ng kwento ang nabuo na may mga kababalaghang hindi maipaliwanag na nangyayari dito. Okay guys, ngayon nandito na tayo sa Guys. Pampanga, dito sa Bacolod, which is dito matatagpuan yung isa sa pinakalumang sementeryo sa buong Pilipinas. Sa labas pa lang ng sementeryo ay makikita mo na kaagad yung mga nakasulat dito na may mga taong 1776 hanggang 1904. Ito yung mga taon na may mga nilibing dito at ayon sa aking nakalap na impormasyon, yung unang nilibing daw dito ay taong 1771. So sobrang tagal na nun. Makikita rin dito sa labas ng sementeryo yung mga pangalan ng mga nakalibing dito simula 1936 hanggang 1971. At ito yung mga Hindi pa ako natabunan ng tao lahat, na ito, hindi guys. na nahuhukay at na-recover pa yung kanilang mga buto. Pinasok ko na yung loob ng sementeryo at sa bungad pa lang ay makikita mo na kaagad kung gaano kalawak ang sementeryo na ito. So pagpasok mo dito, makikita mo yung sementeryo, talagang malawak. Mapapansin mo dito, may mga nakalibing pa dito na natabunan. Nagpatuloy ako sa paglibot sa loob ng sementeryo hanggang sa mapadpad ako dito. Ito guys, ayon sa research ko, ito daw isang mausoleo daw to. Ayun yung patunay na talagang grabe yung pagputok ng Pinatubo. Kasi tignan mo, bubong na lang ang makikita mo dito. Nagpatuloy na ulit ako sa paglibot sa loob ng sementeryo. At ito naman yung nakita ko. Ito daw ay dating chapel. Ngayon, wala na siya, hindi mo na siya makita. Kasi lubog ano na siya, na. may Oo mga nga, damo-damo na. Pero yung pinakatuktok, parang pinakabubong. Pinagpatuloy ko na ulit yung paglibot dito sa sementeryo. At habang naglalakad kami, may bigla akong naalala. Meron dito kasi na ako napanood na nag-vlog. Meron daw dito ang kumbaga parang pinatay, sinalvage. Hindi ko alam pero sinunog siya ng buhay. Dito sa loob na to? Dito daw, dito sa parte na yan dyan. Pinuntahan ko yung lugar kung saan yung sinasabi na may sinunog na tao. Dito daw sa lugar na to, may sinunog daw dyan na tao, lalaki, sinunog ng buhay. Tapos sabi nung sepulturero, dito daw nagpaparamdam sa kanya. Naglakad na ulit kami para pumunta sa kabilang side ng sementeryo. Pero habang naglalakad ako at nagsasalita, meron akong kakaibang naramdaman. Ramdaman mo Mga ba? guys, Parang dumampi sa akin mainit na Parang hangin. sabihin may dumaan sa'yo. Nakaramdam ako na parang may mainit na hangin na dumumpi sa akin at hindi ito Paggabi na magandang eh, pangitain. Saka umuulan, bakit magiging mainit? O yun, tingnan mo, may sa unahan malamig yung hangin. Dito mainit. At pagharap ko sa likod ko, meron akong nadiskubre. May nakalibing dito, bagong libing pa lang. Kita mo, lalagyan pa lang ng lapido. Habang nandito ako sa pwesto na ito, meron akong narinig na parang tumutok-tok sa loob ng nicho. Pakinggan nyo itong mabuti. Narinig mo ba yung parang naglalakad din? Oo, Narinig mo ba yung parang oh, naglalakad din? itong butok mo. Parang may kasama tayo di. Ang init. Ang init sa balat. Medyo kakaiba talaga yung pakiramdam dito sa pwesto na to. At maya-maya lang may narinig na naman kami na Nilubutan ako. Narinig ko may tumutok-tok eh. naglalakad din. Sabi ko nga sa'yo, hindi lang tayo naglalakad dito. Grabe. Meron talaga guys. Pero iba na yung nararamdaman namin dito. Hindi na lang namin masyadong pinansin yung mga naririnig at nararamdaman namin. Kaya nagpatuloy lang kami sa paglibot. Tignan mo, halos lahat na nandito sa taas. Bakante pa. Hanggang dun sa unahan. May challenge ako mamaya pa. Tulog tayo dyan. Tag-isa tayong
diretso. Pinuntahan na namin yung dulong parte ng sementeryo at habang naglalakad kami, may biglang nangyari. Bagong lift. Ito, sigurado bago lang to. Parang may umawak sa damit ko. Hindi na talaga maganda yung mga nai-experience namin dito. Yeah, Kaya guys. binilisan na namin na maglibot. Creepy dito. Tara, bilisan natin lumabas. Pero maya-maya lang may nakita daw yung kasama ko. Parang may nakita ako yung dumaan dun sa pinakadulo. Dinaanan natin kanina. Promise pa. Doon sa pinaka. Ayoko magturo kasi gabi na eh. Kinikilabutan ako. Dahil sobrang kinikilabutan na kami dito sa loob ng sementeryo at unti-unti na ding dumidilim, nagdesisyon na kami na lumabas. So yun, dumidilim na. Kailangan na muna namin lumabas para mag-prepare mamaya. Papasok ulit tayo dito tapos maglalagay tayo ng EMF. Tuluyan na kaming lumabas sa sementeryo pero habang papalapit kami sa mismong gate, parang may sumusunod sa amin. Oh. Sa atin, Pat. Sabi ko sa'yo, meron eh. Huwag muna kayong sumunod sa amin, dyan lang kayo. Babalik pa kami mamaya, makikipagkwentuhan pa kami sa inyo, makikipag-usap pa kami sa inyo. Pero sa ngayon, huwag kayo sumunod sa amin, dyan lang kayo. So ngayon, nandito kami sa loob ng sasakyan kasi medyo umuulan na. Sunod pa Nag-stay talaga. muna kami sa loob ng sasakyan para magpatila ng ulan. At nang huminto na yung ulan, nag-decide na kami na bumalik sa loob ng sementeryo. Alright guys, as of now, ang oras natin ay 9:55. Kakatila lang ng ulan dito. At papasukin natin yung loob ng sementeryo. Tingnan natin kung ano yung makikita natin. Lakas ang loob nila guys, no? Pumasok na kami sa loob ng sementeryo at sa bungad pa lang ay medyo kakaiba na talaga yung pakiramdam namin. Wow, nilabutan ako. Naglakad na ulit kami para maglibot pero habang naglalakad kami may kakaibang tunog ako na narinig. Ano yun? Sumipol ka? Narinig ko nga rin. Kinikilabutan ako guys. So, So, akala ko sumipol ka. Hindi, di ako sipol. Hindi lang ito yung narinig namin dahil maya-maya lang nagulat ako sa kasama ko. Shit, may naglalakad. Saan? Hindi, may naglalakad talaga. Narinig mo naglalakad? Oo nga. Nagtatayo ba na iba ko par? Ako din parang mahangat sa ulo ko. Hindi na lang namin pinansin yung mga naririnig namin. Kaya nagpatuloy na ulit kami sa paglibot. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Ito yung chapel kung saan. At nang makarating kami sa bandang chapel, ito yung nangyari. Wow! Pakinggan nyo itong mabuti. Ano yun? Ito yung sinasabi ko sa inyo. Ito yung chapel kung saan nagmimisa bago ilibing. Uy! Nagmimisa bago ilibing. Uy! oo nga, oh. Wow! Ano yun? May bumato. May narinig kami na bumato sa likod namin. Kaya sinubukan namin itong puntahan. Sabi dito, sobrang dilim kasi dito. As in, pag pinatay namin yung flashlight namin, wala ka talagang makikita. At nang makarating kami kung saan parang may bumato, sinubukan ko na magtanong. Tao ba dito? Pero wala kaming nakuha na sagot. So pupuntahan natin dun sa dulo kung saan yung sinasabi ng supultorero na meron daw sinunog ng buhay. Pinuntahan na namin kung saan yung sinasabi na meron nagpaparamdam at itinapat namin yung EMF namin para magbaka sakali kung may madidetect ba ito. So as of now wala naman nadidetect yung EMF natin. Nagpatuloy lang ulit kami sa paglibot sa loob ng sementeryo. Lakas ang loob habang nila, naglalakad guys. kami, ito yung nangyari. Uy! Ano yun? May tumutungtong sa ganito, mabigat yung paa. At dahil kung ano-ano na yung naririnig namin at nai-experience, sigurado talaga ako na may kasama kami dito. May kasama talaga tayo dito kasi hindi natin siya nakikita. Pinagpatuloy na ulit namin yung paglibot dito sa loob ng sementeryo at nagpunta naman kami sa dulo nito. Pero pagdating namin dito, puno na ito ng tubig. So yun, hindi na kami tumuloy dun sa dinaanan namin kanina kasi puno ng tubig. Baka mamaya madulas pa tayo. Nagdesisyon na kami na lumabas dito sa sementeryo at sinubukan naman namin puntahan yung likod ng simbahan. So ngayon nandito tayo sa likod ng simbahan. Dito sa may sementeryo pa din to, may mga puntod dito. Dito yung sinasabi na may nagpapakita daw na madre sa kapare na wala daw ulo. Tingnan Wow. natin kung may madidetect yung EMF natin. Pinuntahan ko na yung lugar kung saan merong sinasabing nagpapakita na madre at pare na walang ulo. At inilapit ko na din yung EMF. At maya maya lang, ito na yung nangyari. Yan na guys. Pumalo ng isa. Pumalo Meron na. pumalo. Okay guys, time check tayo. Ang oras natin ngayon ay 12:04. Alas 12 ng madaling araw. Papasok ulit kami sa loob ng sementeryo. 12 AM papasok na sana ulit kami sa loob ng sementeryo. Pero biglang nagkaroon ng problema. So yun guys, nandito na ulit tayo sa loob ng sasakyan. Grabe, lakas ng ulan sa Mahirap dito sumunod sa kanila. Nag-stay na Yan lang ang muna kami sa nakakatakot loob yan. ng sasakyan. At hinintay na lang muna namin na huminto ito. At nang tumila na ang ulan, nagpatuloy na ulit kami na mag-imbestiga. Alright guys, time check tayo. Ang oras natin ngayon ay 3:03 ang madaling araw. Alas 3 ng madaling araw, bumalik na ulit kami sa loob ng sementeryo para ipagpatuloy ang pag-iimbestiga. Sinetap ko na din lahat ng ghost equipment namin at inumpisahan ko na ulit na makipag-usap sa kanila. Magandang gabi po. Ako po pala si Jing Relano. Ako po si Edward Aligada. Kung may kasama kami dito, pwede po ba kayong lumapit dito sa gross ball namin? Pwede nyo po silang hawakan, pwede nyo silang sagiin. Habang pinapaliwanag ko kung paano nila papailawin yung ghost ball na dala namin, ito
yung nangyari. Yun, Wow, umilaw guys. Salamat po, Oh. maraming salamat po. At dahil umilaw yung ghost ball na dala namin, sigurado na talaga ako na may kasama kami dito. Kaya nagdesisyon na ako na gamitin yung ghost app sa cellphone ko. Meron po kami ditong gagamitin na ghost apps. Tinatawag po namin ito na ghost tube. Pwede po kayong magsalita, gamit po yun. At kung ano po yung sasabihin ninyo, pwedeng isang word or isang sentence. Habang nagsasalita ako, meron akong narinig na parang umiiyak. Pakinggan nyo itong mabuti. Oo nga guys, may umiyak. salita, par, dito. Inilabas ko na yung cellphone ko at ginamit ko na yung ghost tube. At pagbukas ko neto, eto kaagad yung sinabi niya. Sige pag... Help. Tulong, help. Sigurado ako na konektado to sa narinig ko kanina na parang May may gilubutan umiiyak. ako, Kaya guys, oh. nausap ko lang siya. Ano pong tulong ang mabibigay po namin sa inyo? Sige po, sabihin nyo lang po. Ano po bang nangyari dito sa lugar po na ito? Hindi na siya sumagot kaya naisipan ko na ilapag yung cellphone. Sige po, ilalapag ko po itong ghost apps ko po. Pwede po kayo lumapit dyan at magsalita po. At maya-maya lang, ito na yung naging sagot niya. This is strange. Hindi ko malaman kung ano yung kakaiba, kung yung ginagawa ba namin o yung gusto niyang ikwento. Kaya tinuloy ko lang na makipag-usap sa kanila. Sige po, ikwento niyo lang po. nakikipagkwento At try po pa namin sila. na intindihin po. Electric. Electric. Vacuum. Kumuha ng lakas. Why? Dito sa mga sinasabi niya, marahil tinatanong niya kung bakit may dala kaming EMF at bakit kami nandito. Kaya nagpatuloy lang ako sa pakikipag-usap sa kanila. Why po? Nandito lang po kami para makagather po ng information. Horror. Horror. Nabigla kami dito sa sinabi niya at hindi rin ako sigurado kung ano ang ibig niyang sabihin. Kaya nagtanong lang ako ulit. Bakit po kami matatakot? Ibig sabihin siya sabi niya or kakilakilabot. Ibig sabihin may nangyari sa kanyang kakilakilabot. Yung po bang gusto niyo sabihin? True. True. Totoo. Totoo. Nakakakilabot daw yung nangyari sa kanya. At dahil medyo nagiging accurate yung mga sagot niya sa mga tanong ko, magandang senyalis ito upang makakuha ng magandang impormasyon. Kaya tinuloy ko lang na makipag-communicate sa kanya. Ano po bang nangyari po sa inyo? At ano po ang pangalan po ninyo? Yung kausap po namin. At maya-maya lang, ito na yung naging sagot niya. Alam niyo Brian. Brian. Brian ang pangalan mo. At dito na Sumasagot kami, pa talaga, kinabahan ng guys. sobra. Shit, kinikilabutan ako. Parang lumapit dito. Oh. Oo nga pa. At dito na rin kami nakarinig na mga kakaibang tunog. Ay, wala tayong cellphone. Dapat nakatutok mo. Nalimutan. Pakinggan nyo itong mabuti. Wow, tangina, kumakalabog pa guys. Walang tao kumakalampag yung techo. Nagpatuloy na ulit ako sa pagtatanong. Brian, nandiyan ka pa Brian? Gusto lang namin malaman kung... Pero hindi pa ako natatapos magsalita, sumagot na kaagad siya. Hinabol ka Brian? Sa mga sagot niya sa Ghost App, marahil siya na nga yung kinikwento na sinunog dito. Kaya tinanong ko na kung siya ba talaga ito. Ikaw ba Brian yung kinikwento dito ng Sepulturero? Ikaw ba yung sinunog dito? At maya-maya lang, ito na yung nangyari. Oh, umilaw. Oy, maraming salamat. At dahil umilaw yung ghost ball namin, nagtanong ako kung sino pa ba ang kasama namin dito. May kasama pa ba kaming iba dito bukod kay Brian? At maya-maya lang, sumagot na ulit siya. Magpie regulus. Ito ang gusto natin. Umasagot talaga, It's what we want. At dito na Sumasagot kami talaga sa nag-umpisa kanila, nakikipag-usap. Bakit naman? Bakit naman gusto nyo kaming umalis? Gusto lang namin makakuha ng impormasyon about dito sa lugar na to. Nagpatuloy lang ako sa pakikipag-usap sa kanila at medyo nakakakilabot na talaga yung mga sumunod na sagot nila. It's coming. It's coming. Invisible, hindi na Invisible. Creepy ah. Creepy ang sinabi niya. Hindi po namin kayo nakikita, pero alam ko kami nakikita po ninyo. After nilang sabihin yung it's coming at invisible, may bigla akong narinig. May huminga dito. At mas lalo pang nakakakilabot nang sabihin nila ito. Ano ba yung sinasabi ng it's coming? Anong pakiramdam ko? Tila ba pinaglalaroan na kami ng mga espiritu na nandito. Dahil Naku po. maya-maya lang may nangyari din sa kasama ko. Ano mo? Bumulong. Ha? May bumulong. Pumulong? Sabi. May bumulong dito. Parang sinabi niya, parang hiningi lang na... Hiningihan ka. Oo. Hindi na talaga maganda yung mga nangyayari sa amin dito dahil kung ano-ano na yung naririnig at nai-experience namin. At maya-maya lang nagsalita ulit yung ghost up. Uy, ano daw How do you feel? Ano daw pakiramdam mo? Ano? Nag-drain ako. Nag-drain talaga ako doon. Huwag niyo po takutin yung kasama ko po. Yakap. Hug. Niyakap ka niya pa. Niyakap ka niya. Okay. Kaya pala parang gumulong. Ako. Granddaughter. Walang susunod sa akin. Walang susunod sa pauwi. Dito lang po kayo. Hindi niyo po ako apo. Nagpatuloy na ulit ako sa pakikipag-usap sa kanila. Sige lang, makipag-usap lang kayo sa amin. May oras kami para makipag-usap sa inyo. Galing talaga, Oo, nakikipag-usap talaga sila. palunos-lunos. Alin po, yung nangyari dito sa lugar o yung nangyari po sa inyo? Marahil gusto niyang sabihin yung nangyari sa lugar na ito at sa patuloy na pagtatanong ko, mas lalo ko pang naintindihan yung mga sinasabi niya. Malalim. Ito. Ito yung sinasabi niyang malalim. Ito po ba yung sinasabi niyang malalim? Itong chapel na to?
Ano? Pinsala. Damage. Okay. Itong lugar na to, nung sumabog po yung Mount Pinatubo na pinsala ito, ito yung sinasabi po ninyo na kalunos-lunos yung nangyari dito sa sementeryo na ito. Sa patuloy na pagtatanong ko, medyo hindi ko na nagustuhan yung mga sagot nila. Gusto Confilancha. Gusto I mo? want to come. Halika dito. Come here. Follow you. Susundan mo kami. Hindi nyo kami pwedeng sundan. Hanggang dito lang kayo. At ito na rin yung naging dahilan para tapusin yung pakikipag-usap sa kanila. So yun no, ang oras natin ay 3:45. Bago natin tapusin itong video na ito, bigyan nyo ito ng 10,000 likes, 10,000 likes. At pupunta tayo ulit sa pinakamatandang sementeryo sa Metro Manila naman tayo. At sana pabutin nyo na ako ng 100,000 subscribers dito sa YouTube bago matapos ang taon. So yun, see you next week. Okay guys, tapos rin natin. Pero